Coffee Time with God. Amen. Yan, kumusta na po kayo? Sana ay nakakasabay kayo sa ating Gospel Reflection, the Synodal Way. Ito po ay sinisimulan sa Vatican. So it's now brought down to our Diocese of Parañaque. At ito po ay aming pinag-aaralan and trying to adapt it. Pag tayo ay na-familiarize na, this will the start of a very, very fruitful journey sa ating pagyakap sa misyon. Okay? So, pakinggan natin yung ating opening song and that would be our prayer also. Pagkatapos, babasahin na yung gospel. Reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you. It happened that there was a man full of leprosy in one of the towns where Jesus was. And when he saw Jesus, he fell prostrate, pleaded with him, and said, "Lord, if you wish, you can make me clean." Jesus stretched out his hand, touched him, and said, "I do will it, be made clean." And the leprosy left him immediately. Then he ordered him not to tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them. The report about him spread all the more, and great crowds assembled to listen to him and to be cured of their ailments. But he would withdraw to deserted places. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, simula tayo sa ating process. May napili ka ba? Word or praise from the gospel. Ako siguro, ang talagang na pumasok agad sa akin. Ako yung leprosy. Ang dating sa akin kasi, ang leprosy, noong time na yon, talagang yan ay, communicated ka eh. Nilalayuan ka ng tao. So, naging sa akin yun. Kasi ngayon, merong mga tao na nag-iisa na lang at maraming umiiwas sa kanya. So, sa aking pag-unawa, this is about the person who is left alone. Yung aloneness na, yan. Medyo mahirap yon. In fact, meron akong narinig noon, nagsabi niyan ang isa sa pinakamahirap na nagbibigay sa ating kalungkutan ay yung being alone. Kaya yung leprosy na yan, para sa akin, ngayon, this is the person, yung individual person na pwedeng totoong sakit.
it can be truly yung sakit. May sakit siya na nakakahawa. Another one, siya ay mayroong ugali na hindi katanggap-tanggap sa karamihan ng tao. At siya rin ay kaya iniiwasan because meron siyang parang yung spirituality niya ay hindi natatanggap ng iba. Or yung kanya mismong character, personality, and many others. Or siguro siya yung talagang hirap na hirap at iniiwasan ng tao dahil ayaw nilang magbigay ng tulong dun sa tao na yon. So there are so many reasons. But for me, yung leprosy is something that is associated with a person na nag-iisa na lang, wala nang sumasama sa kanya. So yun yung aking pag-unawa doon sa napili ko. Okay? Yung sinabi mo na yung mga tao talaga merong time na talagang mag-isa lang sila. Walang gustong lumapit sa kanila, nag-iisa sila. Whether may sakit sila o no, whatever it is. Talagang hate sila ng tao. But the Lord has shown na hindi siya ganun. Yan. Okay. Sa'yo dun sa sinabi mo. Actually, dun meron kang na revelation na sinabi. Sabi mo, minsan nahihirapan ka. No? Parang hindi mo ma-pick up yung message sa'yo. Ito naman talaga, totoo naman talaga yon. Kahit ako at the start, nahihirapan ako. And I still trust that God na pinadala niya yung Holy Spirit, tutulungan tayo. Di ba? So ngayon, sabi mo nga, literally, sa ngayon, ang dumarating sa'yo, that yung si Jesus naman will be there to do kung ano yung hinihingi natin. Na maging buo tayo, maging malinis tayo. That means we can be parang pleasant sa ibang tao. Di ba? Yun yung ano man yung iyong parang kadumihan or sakit or whatever it is, si Jesus will be willing to do it for us. Okay. Now, so nasa ikatlong na tayo. Nasa ikatlong step na tayo. Para sa akin, the Spirit is telling us that we have to help. Kasi dito si Jesus is the one, noong time na yon, si Jesus ang nagpakita na tinutulungan niya yung mga tao na outcast. Yung nilalayuan, pinandidirian. And now, ang sinasabi lang that we have to act as Jesus to those person na parang alone. They are alone. So, si Jesus ang ginawa naman niya is to accompany, be with that person. Hindi niya pinandiraan, hinawakan niya, di ba? At yung ginawa niya rin sa tao na yan, parang in-accompany niya. And pinagaling niya. Tayo naman, maybe, hindi, kung maniniwala tayo that God has given all the power na kanyang kaya namang gawin, we also have that power. So it is our faith that will allow us to do what Jesus did to that person. So, ito yung sinabi kong, Lord, if you wish, you can make me clean. Lagi ko kasi itong sinasabi. Kaya, na-touch talaga ako dito. Kasi sa buhay ko, alam niyo naman na napilay ako, hindi ako nakapasa sa board exam. Lagi ko sinasabi na, Lord, kung gusto mo akong makakalakad ako. Lord, kung gusto mo akong makakapasa ako. Pero ang ginawa, ano po yung ginawa niya, no? Ano yung result niya sa akin? Mabuti nga din nandito,
gumaling siya, di ba? Pero ako, hindi po ako nakalakad. Hindi rin po ako nakapasa. Pero ba't ngayon, nandito ako? At kung tatanungin niyo ako at uulitin ulit yung buhay ko, yun ulit yung gusto kong mangyari sa akin. Kahit alam ko ngayon na hindi ako makakalakad at hindi na ako makakapasa. Kasi dito ko nakilala ang Panginoon sa buhay kong ito. Na sa tingin ng tao, it's a failure, no? Career-wise and yung personality mo. Dahil syempre, sino ba yung babaeng pangit ang legs, diba? So, pag titingnan mo yun, nega yun. Pero, hindi po talaga yung kung ano yung gusto natin, kung ano po yung ibibigay ni God sa atin. Yun po talaga yung magiging masaya tayo sa buhay natin. Kunyari sabihin mo, Lord, kung gusto mong magkapera ako ngayon, alam ko magkakapera. Hindi ka nagkapera. Diba? Malungkot ka kasi yun yung gusto mong mangyari. So, kaya sa akin, very touching talaga sa akin yung statement na yon. Kasi yan po sa tao, no? Sa tao at sa akin mismo, lagi ko yung sinasabi. Pero sa pagsabi pa lang, ibig sabihin, nagtitiwala ka na kay God. Doon pala sa pagsabi mong yun. You cannot say that if you don't have faith in God, no? To make you well, to make me clean, to make me happy, no? Pag sinabi mo pa lang yun, may point ka na kay God. Now, matetest yung faith mo, kung totoo yung faith mo kay God, kung may hindi niya binigay, tanggap mo pa rin. No? Ngayon, pag tanggap mo pa rin, at masaya ka, hindi nangyari yung gusto mo, at masaya ka, lalong magiging masaya ka. Kasi, parang yan yung sinatest na, yan yung may problema ka, pero masaya ka pa rin. Bakit ito? Hindi nakakalakad, pero ba't parang baliwala sa kanya? Parang masaya siya. Kasi tinanggap ko, no, na yun ang mabuti para sa akin. Dahil yun yung hiningi ko yun ang binigay ni God hindi So, ibig sabihin, God knows what's best for me. Okay. Amen. Yeah, okay. So, ito yung, good morning, Stephen. Nice to see you here. Sa akin lang, itong gospel na ito made an impact doon sa mission na aming ginagawa ngayon. Accompaniment. Yung kapihan na venue sa simbahan ng Mary Help of Christians, the kapihan. Ito po ay venue where we can, yung mga nag-iisa, they feel alone, ito yung lugar ng simbahan para sa kanila. And sila yung ating mga magbe-benefit dun sa programa na yon, yung kapihan sa simbahan. And now, tayo who are volunteer workers sa kapihan, we act as Jesus to them. We act as Jesus to them. So, ganun po yung nakikita natin. No? Now, there is a meaning to what we are doing now. Because Jesus has given us the power and authority. Kung tayo ay sumusunod sa Kanya. That is why, yung ating ginagawa sa kapihan, talagang meron niyang mission. And it is that mission that made us so dedicated, committed, and truly, talagang hindi tayo magsasawa. I can feel that. So ngayon, lalo pang lalakas yung aking paniniwala that this is a mission that God has given us, especially doon sa ating parish ng Mary Help of Christians. Amen. Okay, so good morning once again. See you again tomorrow in our Coffee Time with God.